pag-ibig mo'y diringgin sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito sa paggunita din natin kay San Bernabe. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa At sa inyo inyo mga kapatid, na na lubha lubha akong ko nagkasala nagkasala sa isip, sa salita salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at at sa sa inyo inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masikasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagbunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. Isang taong tingkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag ng Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang siya'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay.
Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Sa salyo ng mga lira iparinig yawong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta na kasalyo ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglakbay, ni bihisan, pampalit na panyabak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin nyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin nyo ito." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ba para sa inyo ang tagumpay? Yung maabot ninyo ang pangarap ninyo, yung parangalan kayo, yung palakpakan kayo, yung malayong marating ninyo. Sigurado ko, di man kayo sumagot ng tahasan, napapasang-ayon din kayo. Yan naman kasi ang tagumpay sa mata ng maraming tao. Yan ang tagumpay na gusto ng mundo. Yung mataas ka, yung makilala ka, at kahit na wala ka na'y naalala ka pa. Pero alam po ba ninyo na mayroon pang isang mukha ang tagumpay na kasing solid yan, baka nga mas solid pa dyan. At yan po ay ang uri ng tagumpay ni Bernabe na ngayon ay ating pinararangalan. Kung isipin po ninyo, hindi naman siya sikat. Kilala ba natin siya? Ano nga ba ang mga nalalaman natin tungkol sa kanya? Hindi naman siya isa sa 12 apostol ng ating Panginoon. Ni hindi nga natin tiyak kung na-meet niya personally si Jesus Christ. Pero pinararangalan natin siya ngayon dahil sa kanyang napakalaking at napakaraming mga kontribusyon sa tagumpay na tinamasa ng simbahan, lalo pat ang simbahan ay nagsisimula pa lamang noon. Halimbawa po, si San Bernabe ang nagpalakas ng loob ni San Pablo. Si San Pablo po kasi, diba, siya yung naging taga-usig ng mga Kristiyano. Bagamat nagbago na siya, bagamat na-convert na siya ng Diyos, marami pa rin siyempre ang nagdududa sa kanya. Iniisip na nag-iispiya lamang siya. Na kapag natuntunan niya ang mga pinagtataguan ng mga unang Kristiyano, ititip niya para maaresto sila.
Kaya hindi makapangaral ng malaya si San Pablo sa kanila. Si Bernabe ngayon, bagamat dahil si Bernabe ay maimpluwensya sa mga unang Kristiyano, siya ngayon ang nag-endorso kay Pablo sa kanila. Pagtiwalaan ninyo, ako na ang gumagarantiya. Nagbago na talaga siya. So pinalakas niya ang loob ni Pablo. At gayon din ang mga unang Kristiyano para magtagpo si Pablo at ang mga unang Kristiyano. Isipin po ninyo, kung hindi dahil kay Bernabe, baka wala tayong San Pablo ngayon. Gayon din naman, si San Bernabe ay naging instrumento para si Saint Mark ay mabigyan ng ikalawa pang pagkakataon. Si Saint Mark ay isa sa mga ebanghelista. Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Alam niyo po kasi si Saint Mark ay dating kasama nila. Kasama si Pablo, si Bernabe sa pagmimisyon. At one point, Saint Mark left them in their journey, in their missionary journey, nang iwan sa ere. So, dahil doon, ayaw na ni Pablo sa kanya. Huwag natin isama yan. Ang iwan na naman yan. Pinaglaban ngayon ni Bernabe, si Saint Mark, at hiniling kay Pablo, bigyan pa natin ng chance. Ayaw na ni Pablo. Kaya ang ginawa ni Bernabe, umiwalay na rin siya kay Pablo. Nag-iba siya ng direksyon. Hindi naman ibang turo, yun pa rin, ibang ruta nga lang ng pagmimisyon. At sinama nga niya si Saint Mark para bigyan ng panibagong pagkakat. And it proved to be a very good idea. Bakit? Sapagkat lumawak na yung misyon kasi nagpunta sila sa iba't ibang mga direksyon. Mas naipalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang mga panig o lugar. Napatunayan pa ni Saint Mark na worth it ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Bernabe. O isipin po ninyo, again, kung hindi dahil kay Bernabe, baka walang Saint Mark ngayon. Not to mention yung mga encouraging words and actions na pinamalas niya sa mga unang Kristiyano, lalo pa sa panahon pinag-uusig sila. Kasama na dito ang pagbibenta niya ng mga ari-arian niya, ng mga lupain niya para makatustos sa mga pangangailangan nila. So much so, na dahil kay Bernabe, sa pakikipagtulungan niya, natawag sa Antioquia ang mga tagasunod ni Kristo sa unang pagkakataon bilang mga Kristiyano. Sipin niyo nga yun. Isa si Bernabe sa dahilan doon. Tamang-tama nga yung bansag na ibinigay sa kanya ng mga alagad, Bernabe. Kasi ang original palang pangalan ni Barnabas ay Joseph. Na okay naman sana ang pangalan pero binansagan pa rin siyang Bernabe. Ang ibig sabihin, son of encouragement. Dahil sa pagbibigay niya ng lakas ng loob kay Pablo, kay Marcos, sa mga unang Kristiyano para marating ang tagumpay nila noon. At yun po ang isang uri ng tagumpay na sinasabi ko sa inyo. Yung magtagumpay ang ibang tao dahil sa encouragement, support, at paniniwala natin. Yung maabot ng ibang tao ang pangarap nila dahil sa atin. Ibang klaseng tagumpay yan sapagkat genuine yan, totohanan yan. Kasi hindi mo pinapangalandakan, hindi naman ikaw ang naka-front Pero kung malalaman lamang ng iba, yung sakripisyong binigay mo para maabot ng isang taong pangarap niya, di ba? Parang yung spotlight na nakatutok sa isang taong sumikat, sa isang taong pinararangalan, sa isang taong itinataas, ay biglang itinututok sa'yo. Lalo pat kung sasabihin ng taong ito, kung wala siya, wala ako dito. Di ba? Ganda ng dating na yun. Kaya nga napakahalaga ng unang papuri na marireceive ng mga taong ito, ng mga supporting character na ito, ng mga taong itong nagsikap para maabot natin ang ating mga pangarap ay sa atin munang magmumula mismo. Yung tayo ang unang magbigay ng parangal sa kanila. Yung tayo ang magtutok ng spotlight mula sa atin papunta sa kanila. Kasi pinangarap nila na maabot natin ang ating mga pangarap talaga. Nangarap sila hindi para sa sarili nila, kundi para sa atin na pinahalagahan nila, pinaniwalaan nila. Yan ang kaligayahan ng isang magulang na ginawa ang lahat para mapagtapos niya ang kanyang anak, para maabot ng anak niya ang pangarap nito. Yan ang kaligayahan ng isang kapatid na sumuporta sa mga kapatid niya para maging maayos ang buhay ng mga ito kahit napag-iwanan na siya o kahit sumakit ang ulo niya, nasaktan ang puso niya. Yan ang kaligayahan ng isang trainer na nagbibigay ng effort na higit pa sa inaasahan sa kanya, nang higit pa sa sinusweldo niya upang kanyang tinetrain ay hindi lamang magtagumpay kundi maging mabuting tao rin talaga. Yan ang kaligayahan nila. Lalo pat kung tayong mga nagtagumpay ang siyang unang pupuri sa kanila.
At yan ay dapat lang naman talaga natin gawin sapagkat alam niyo, madaling mag-encourage sa isang tao, madaling sumuporta sa isang tao, madaling maniwala sa isang tao for a short period of time. Pero yung matagal, nakakasubok na po ng pagmamalasakit yan, nakakasubok na po ng pagkamahal yan. Pero kung sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nila tayo binitawan, kahit nagpaluwal na sila, kahit nakalimutan nila ang sarili nila, at kahit na mas gumaling pa tayo kaysa sa kanila, kahit na mas maungusan pa natin sila, kahit na mas may marating pa tayo kaysa sa kanila, pero nandyan talaga mula una hanggang huli, mas lalo nating ipagpasalamat yon. Kasi talagang ipinangarap nila na maabot natin ang ating mga pangarap. Sila yung talagang mga sons and daughters of encouragement na pinadala ng Diyos sa atin upang maabot natin ang mga pangarap natin. Huwag natin kakalimutan ang mga taong ito. Pahalagahan natin, pasalamatan natin. Saan ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam Diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumigit tayo. sampo. Panginoon, nagpapasalamat ako sa mga pinapadala mong tao sa akin para suportahan ako, para maniwala sa akin, sa adhikain ko, sa talento ko, sa mga ibibigay ko. Salamat sa mga pinapadala mong tao para palakasin ang loob ko. Tulungan mo po ako na maging ganito rin sa iba. Sa kabila ng ako'y may problema din, may pinagdaraanan din, may pangangailangan din, tulungan mo po akong makapagpalakas din ng loob nila, lalo tigit na mga taong sa akin ay mahalaga. Maging sakramento nawa din ako ng pagmamahal, suporta at pagkalinga mo sa kanila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Lalo pat kung ikaw ay dinadaluyan ng grasya niya, ng pagmamahal niya, ng pagkalinga niya, ng pagsuporta niya para sa iba, hindi ka pababayaan ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari. At magpapadala rin siya ng mga tao to encourage you. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa iyong ngalan. Buhay namin pagsisikap, huwag nawang adlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong paggabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal at di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian,
Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumaman. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwi na. Aking ihahayag ang kadakilaan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsasaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magpalikoob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Salamat po sa tiwala na binibigay ninyo. Bahala na po ang Panginoon na magsukli sa kabutihan ninyo sa paraan na makabubuti na naman sigurado sa inyo. Thank you po. Yan po ang lagi naming dalangin dito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay.
mahusay ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang